Guys, ramdam ko ang bigat ng dibdib ninyo dahil damang-dama ko rin ang sakit sa part na ito. Isang linggo nang nakalipas mula ng madugong gabi, pero si Guillermo hindi pa rin umuuwi. Si Victoria, heto nagbabantay, umaasa at pilit binabawi ang tiwala ng kanyang mga anak na tila hindi na siya kilala. Sa part 37, masusubukan ng katatagan ni Victoria. Dumating ang pagkakataon na matagal niya nang hinihintay, ang pagkakataong makalaya sa tulong ni Doktora Vida. Pero sa isang iglap, tinalikuran niya ito. Pinili niyang manatili. Pinili niyang harapin ang resulta ng kanyang pagkakamali. Pero ang tanong, sapat na ba ang pagmamahal niya para mapatawad siya ng mga bata? At nasaan na nga ba si Guillermo? Ligtas ba siya o tuluyan na siyang nagbago dahil sa ginawa ni Victoria? Napakasakit makita ng sarili mong mga anak ay tila tinuturing kang estranghero. Handa na ba kayong malaman ang katotohanan sa likod ng pananahimik ng kambal at ang pagbabago ng puso ni Victoria? Tara, samahan niyo ako sa pagpapatuloy ng ating kwento. Let's go! Victoria POV. Tulala ako na nakatingin sa harap ng salamin. Nandito ako sa banyo. May bakas ng luha sa mga mata habang nag-aalala ako sa posibleng kalagayan ngayon ni Guillermo. Alam ko hindi ako dapat makaramdam ng ganito, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Natatakot ako isipin na baka napahamak na si Guillermo. Hindi ko kasalanan ang nangyari kanina. Siyang may gawa nun. Kusa niyang ibinaon ng punyal sa katawan niya para sa akin mapunta ang sisi. Mahina kong usan. Pinipilit ko magpakahinahon pero hindi ko talaga kaya. Hindi ko na nga namalayan pa kung ilang oras na akong kinukuskos ang kamay ko may dugo kanina ni Guillermo eh. Halos maubos ko na rin ang hand wash dahil sa makailang ulit kong pagsabon sa kamay ko. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit kailangan ko itong maramdaman? Bakit? Lumuluha kong sambit. Alam ko umiyak man ako ng umiyak, hindi na maibabalik ang mga nangyari na. Tapos na yun at ang magagawa ko na lang ay maghintay sa balita tungkol kay Guillermo. Tama, yun ang tangi kong magagawa. Okay lang, walang problema. Although maraming dugong lumabas sa katawan ni Guillermo, pero mabubuhay siya. Makakaligtas siya. Mahinahon kong usal. Pagkatapos noon nagpa siya na ako maglakad palabas ng banyo. Diretso ako sa labas ng kwarto. Hindi ko na nga alintana kung anong oras na. Madaling araw na pala at lahat ng mga kasama ko dito sa bahay ay tulog na. Ako na lang yata ang gising. And yet, balak kong tumambay ng garden. Hindi ko alintanang malamig na simoy ng hangin. Muli akong napatingala. Ang kaninang mga bituing natatanaw ko ay naglaho na, bagkus. Ang nakikita ko na lang sa ngayon ay ang madilim na kalangitan. Napaupo ko sa Bermuda grass. Sa totoo lang, naguguluhan ako kung bakit ko ito nararamdaman ngayon. Dapat magiging masaya ako eh. Dapat matuwa ako kapag nakikitang nahihirapan si Guillermo. Pero bakit kabaliktaran ang nararamdaman ko ngayon? Bakit hindi ako masaya? Kumusta ka na? Sinong tatawagan ko para malaman kung kalagayan mo? Mahina akong usal. Hindi ako nakapagpigil pa at walang pag-anilangang nahiga ako sa Bermuda grass. Hindi ko na rin naisip kung marumi ba dito o hindi. Basta nakakapagod na. Gusto kong mag-relax. Gusto kong titigan ang madilim na kalingitan. Hindi ko alam kung ilang oras ako nakahiga sa may Bermuda grass. Pero nagising ako nang may matanaw na akong liwanag sa kalangitan. Lulugo-lugo akong bumangon dala sa isipang hindi makapaniwala kung paano ko maatim na makatulog habang nakahiga dito sa labas. Sa bagay malinis naman ang buong paligid. Walang lamok pero napapansin ko na may iba pang mga tao ako nakikita na nag-umpisa na magtrabaho. Ang dalawang babaeng gardener ay nag-umpisa na magtrabaho sa garden. Samantalang isa pang babae, nililinisan na nitong swimming pool. Di wala malang nag-abala sa akin na gisingin ako. May mga tao na pala sa paligid eh. Mahina kong usal. Dahan-dahan akong tumayo takmang papasok na sana sa loob ng bahay nang marinig kong paghinto ng sasakyan sa tapat ng gate. Imbis na sa loob ng bahay ang punta ko, pumihit ako at dali-dali ako napatakbo, patungo doon nang maisip ko na baka si Guillermo yon. Pero nang makalapit ako at mapansin ko si Doktora Vida ang bumaba mula sa kotse, bigla ko nakaramdam ng pag-alilangan. Ang aga namang bumisita ni Doktora Vida. At saka, she looks fine naman. Wala akong nakikitang kahit na anong pasa at galo sa katawan nito. Si Dr. Leonardo kaya? Victoria, malaya ka na. Pumayag na si Guillermo na sumama ka na sa akin. Nakangiting wika ni Dr. Vida. Ang isang gwardiya naman napansin kong kusa nitong binuksan ang service gate na labis kong ipinagtaka. Ha? Anong sabi mo? Pumapayag na si Guillermo na umalis na ako?
Seryosong tanong ko kay Dr. Vida. Oo naman, pumayag na siya. Teka lang, papasok ako ha? Ani Dr. Vida at kusa na nitong pumasok dito sa loob ni hindi man lang nito pinigilan ang mga gwardya na para bang okay lang. Nasaan na bang mga gamit mo? Bilisan natin, kailangan natin na makaalis ngayon din bago pa magbagong isip ni Guillermo. Muling wika nito sa akin. Hinawakan pa ako nito sa kamay pero sa totoo lang nag-aalangan ako lalo na at mula sa loob ng bahay na tanaw kong kambal na palabas. Kids, tita here. Come, come. Tawag pa nga ni Dr. Ravida sa mga to. Napansin ko nagkatinginan ng kambal pagkatapos noon, imbis na lumapit sa amin, dali-dali mga to na tumalikod at pumasok sa loob ng bahay. Tsk, ano bang nangyayari sa kambal? Bakit parang wala yata sa mood? Bigkas ni Dr. Ravida. Hindi ko naman malaman kung anong sasabihin ko. Nagtatalo din ang isipan ko kung sasama ba ako kay Dr. Ravida o hindi. Never mind. Noon pa man malapit ng 2 batang yan sa ama nila at gustuin ko mang payuhan ka na isamang mga bata sa pag-alis mong ito. Alam ko hindi mangyayari yon. Lalo na't hindi naman sila sasama eh. Seryosong bigkas ni Dr. Ravida sa akin. Wala sa sariling napabuntong hininga ko. Dahan-dahan akong kumuwala mula sa pagkahawak dito bago ako nagsalita. Doc, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa lahat ng effort na ginawa mo para lang mailigtas ako mula sa mga kamay ni Guillermo. Pero pinag-isipan ko tungkol sa bagay na to at gusto kong sabihin sa'yo na hindi ko pala kaya. Seryosong wika ko dito. Anong ibig mo sabihin, Victoria? Simula nung nakita kong nakakaawa mo sitwasyon sa mga kamay ni Guillermo, nangako na ako sa sarili ko na ililigtas kita. Kaming dalawa ni Leonardo at ngayon pumapayag na si Guillermo na pwede ko nang umalis. Sasayangin mo bang pagkakataon? Seryosong tanong ito. Noon wala akong ibang gusto kundi makawala mula sa mga kamay niya. Pero ngayon, hindi ko pala kaya maliban sa mga anak namin. Nagtatalong puso't isipan ko kung sakaling iiwan ko siya. Seryosong sagot ko dito. Victoria, kahit ako naguguluhan din sa sarili ko eh. Nakatatak sa isipan ko na dapat kong iwan si Guillermo dahil masama siyang tao pero hindi ko pala kaya. Kagabi nasaksak ko siya at hanggang ngayon wala pa rin akong balita kung ano na ang kalagayan niya. Lumuluha kong sambit. Ano? Anong sabi mo? Nasaksak mo siya? Si Guillermo? Nagkaroon kami ng matinding pagtatalo. Sinabi niya sa akin na ayos lang sa kanya na patayin ko siya para lang maibsan ang galit na nararamdaman ko. Then, binigyan niya ako ng punyal at tama lang ang ginawa mo. Sa dami ng kasalanang nagawa niya sa'yo, kulang pang ginawa mo, Victoria. Seryosong sagot nito sa akin. Kaagad din naman akong umiling. May dahilan din ang galit ni Guillermo sa akin. Huwag nating kalimutan na ang ama ko ay may malaking kasalanan kay Guillermo, pati na rin sa mga magulang nito. Naluluha ko ng wika dito. Victoria, past is past. Tapos na yun at hindi dapat ikaw ang singilin ni Guillermo sa mga kasalanan na nagawa ng ama mo. Sadyang makitilan talagang isip niya at gusto kanyang kontrolin. Kaya naman, halika na. Ito ng pagkakataon mo para makawala sa kanya. Seryosong wika nito sa akin. Muli akong umiling. Hindi ko kaya. I'm sorry. Hindi ko pala kaya. Mahina kong sambit sabay atras. Napansin kong kaagad din namang nagsalubong ang kilay ni Dr. Vida na para bang hindi rin to natutuwa sa naging desisyon ko ngayon. Hindi mo kaya? Pagkatapos ang lahat ng mga kababuyan na ginawa niya sa'yo, balak mo pa rin manatili sa tabi niya? Dismayado nitong bigkas. Nanditong mga anak ko, hindi ko sila kayang iwan. Seryosong sambit ko. Then, kung mga batang dahilan, pwede natin silang isama. Wait, kakausapin ko sila Via Marie at Gabriel Ace. Seryosong sambit nito at takmang maglalakad na sana to papasok ng bahay pero pinigilan to ng gwardya. Utos ni Sir Guillermo na si Ma'am Victoria lang ang pwedeng umalis. Ang mga bata mananatili sila dito sa bahay hanggang sa makabalik si Sir Guillermo. Seryosong bigkas ng isa sa mga to, napatitig naman ako dito. Si Guillermo? Yes, kumusta siya? Kumontak ba siya sa inyo? Saang hospital siya nandun? Seryosong tanong ko din sa gwardya. Wala po kami sa lugar para mag-leak ng information tungkol sa kalagayan ni Sir Guillermo. Ma'am, kung gusto niyo pong umalis, umalis na po kayo. Kung gusto niyo naman pong magstay dito sa bahay, pumasok na po kayo sa loob. Tapos na pong oras ng bisita. Seryosong sagot nito sa akin. Hindi ko naman mapigilan na makaramdam ng pagkadismaya. Napatitig ako kay Dr. Vida, sabay iling. I am sorry sa abala na dinulot ko. Balang araw makakabayad din ako ng utang na loob sa inyo ni Leonardo. Sa ngayon, dito lang ako. Wala akong balak na umalis. Seryosong sambit ko kay Dr. Vida.
Pagkatapos kong sabihin ng katagang yun, pikit mata akong tumalikod at akmang maglalakad na sana papasok ng bahay nang marinig kong tinawag ni Dr. Ravid ang pangalan ko. Victoria, this is your last chance. Kung hindi ka pa sasama sa akin, mahirapan ka nang makawala kay Guillermo. Seryosong sabit nito. Dahan-dahan ko naman tong nilingon at pilit nang umiti dito. I don't mind. Kung yun ang magiging kapalaran ko, tatanggapin ko, Dok. Bigla ko na-realize na ano pa nga bang dahilan ng pagtakas ko. Gayong wala na rin naman akong kapamilya. Nandito mga anak ko. Sila na lang ang meron ako ngayon at hindi ko seryoso. Hindi ko pala sila kayang talikuran. Tuluyan na akong pumasok sa loob ng bahay. Hindi ko na pinansin pa ang paulit-ulit na pagtawag ni Dr. Ravida sa pangalan ko. Kung ito man ang last na pagtulong nila sa akin, tatanggapin ko. Kung ang kapalaran ko ay habang buhay na maging bihag ni Guillermo, buong puso ko nang tatanggapin. Nang makita ni Dr. Ravida na wala na talaga akong balak na umalis dito sa poder ni Guillermo, wala na itong nagawa pa kung hindi ako umalis na lang. Pero bago to umalis, muli ako nitong pinaalalahanan na kapag nagbagong isip ko, pwede ako nitong tawagan anytime. Darating daw ito para sunduin daw ako. Isang pasasalamat na lang ang naging tugon ko sa effort nito. Alam kong isang mabuting kaibigan si Dr. Ravida pero sa sandaling ito, gusto ko munang sundin ng nilalaman ng puso ko. Pagkaalis sa Dr. Ravida, muli na akong pumasok ng bahay. Diretso ako sa kwarto ng kambal kung saan nadatnan kong mga to na seryosong nanonood ng cartoons movies. Hi babies! Kumain na ba kayo? Teka lang, ano yung pinapanood nyo? Pwede bang makisali? Nakiting wika ko. Alam ko masamang loob sa akin ng mga anak ko pero kailangan ko silang kausapin ngayon. Wala na akong balak na umalis at gusto ko na lang silang alagaan. Gabriel, swimming tayo! Bigkas naman ni Via Marisa kakambal. Hindi ko naman mapigilan ng mapakunot noo. Hindi kasi ako pinapansin ng kambal na para bang hindi nila ako naririnig at nakikita. Mga anak, naku magsiswimming kayo. Teka lang masyado pang maaga Nakangiti kong muling bigkas. Kaya lang in-off lang ni Gabriel ang television at tinawakan si Via Marisa kamay at sabay nang lumabas ang dalawa ng silid. Hindi naman ako makapaniwala sa naging asal ng mga anak ko. Hindi ko akalain na nakaya nila akong tratuhin ng ganito. Gabriel, Via, naku saan naman kayo pupunta? Hintayin niyo ako. Tawag ko naman sa dalawa at mabilis ko silang sinundan. Kaya lang wala talaga Hindi nila ako pinapansin ng mga anak ko at parang walang narinig na dumiretso ng mga to sa labas ng bahay. Wala na ako nagawa pa kundi sundan na lang sila ng tingin. Mukhang walang mangyayari kung patuloy ko silang kukulitin ngayong araw. Kaya nadatnan ko silang nanonood lang ng telebisyon pero nang mapansin nila ang presensya ko, bigla na lang nagsipag-alisan. Yaya, pakibantayan na lang po yung mga bata. Utos ko sa dalawang yaya ng kambal bago ko nagpa siyang bumalik na muna ng kwarto. Imbis na sundan ng kambal na ayaw naman akong pansinin, nagpa siya akong bumalik ng kwarto para makapag-isip. Hindi pwedeng ganito. Isa pa, hindi ko alam kung anong nangyayari. Hindi pa kasi ito umuwi ng bahay. May sugat ito't siguro sa mga oras na to, nasa ospital ito para magpagaling. Isang linggo mabilis na lumipas pero ganun na lang ang panlulumok ko nang walang Guillermo ang umuwi ng bahay. Sa tuwing nilalapitan ko naman ang kambal, kusa rin na lumalayo sa akin na para bang hindi ako nag-i-exist sa buhay nila. Kids, can I talk to you? Hindi na ako nakatiis pat isang umaga. Muli ko silang pinuntahan sa kanilang silid. Kagaya ng mga nagdaang araw, hindi nila ako pinapansin. Kaya naman hinawakan ko na sa kamay si Gabriel Ace para maagaw ko ang atensyon nito. Gabriel, alam kong galit ka sa akin pero sorry. Kung patuloy kayong ganito, aalis na talaga ako. Seryosong sambit ko. Mukhang nagugi naman ako dahil nakuha ko atensyon ni Gabriel. Seryoso ko nitong tinitigan bago nagsalita. Okay po, kung aalis po kayo, okay lang po. Siguro kaya hindi umuwi ng bahay si Daddy kasi po nandito ka pa. Kaagad na lalaki ang mga mata ko sa sinabi nito. Feeling ko nasampal ako ng maraming beses dahil sa salitang binitawan ni Gabriel Ace. Paano mo naman nasabi sa akin kaya hindi umuwi ng daddy nyo nang dahil sa akin at saka ayaw nyo na ba sa akin? Mahigit 1 linggo nyo na ako hindi pinapansin Seryosong tanong ko dito. Si Via Marie naman ang napatitig din sa akin. Ang dating tong malambing na pag-ugali biglang napalitan ng panlalamig na pakikitungo sa akin na para bang isa na lang akong estranghero sa paningin ng mga to. I am sorry. Alam ko nagtatampo pa rin kayo sa akin dahil sa mga nangyari pero pangako, hindi ko na kayo iiwan. Hindi na. Madamdamin kong bigkas. Niyakap ko pa nga si Gabriel Ace para iparamdam ko dito ang sensibilidad ko. Mommy, alam naman po namin hindi niyo po kami love
Pero nakita po namin si Daddy ng isang araw na yon. Duguan po siya at naawa po kami sa kanya. Bigkas ni Gabriel Ace. Hindi ko na mapigilan ng maluha. Alam kong nakita nilang matinding away naming dalawa ni Guillermo nung araw na yon, pero wala akong kasalanan. Hindi ko intensyon na saktan si Guillermo nung araw na yon. Pagkatapos kong yakapin si Gabriel Ace, si Via Marie naman ang pinagtuunan ko ng pansin. Hindi pa rin to umiimik pero nang halikan ko to sa pisngi, kusang kumarap ang mga mata nito. Napansin ko na pangiti ito at malungkot na nagsalita. I love you, Mommy! Ang ganda ng pagtatapos ng part na ito, hindi ba? Sa kabila ng lahat ng galit at sakit, ang simpleng pagbulong ni Via Marie ng I love you, Mommy ay isang maliit na sinag ng pag-asa sa gitna ng madilim na sitwasyon ni Victoria. Pero huwag tayong pakakasiguro, dito natin nakikita ng pagpapatawad ay hindi nakukuha sa isang iglap. Ang mga bata, kahit na inosente, may sariling paraan ng pag-process ng trauma at sa kaso ng kambal, ang kanilang daddy ang kanilang mundo. Ngayong nagpakumbaba na si Victoria at piniling manatili, ito na bang simula ng kanyang pagbabago bilang isang ina at asawa o sadyang kailangan lang talaga ni Guillermo na magpakita para maging buo ulit ang lahat? At ang tanong na bumabagabag sa atin, nasaan na nga ba si Guillermo? Ligtas ba siya? O may iba pa siyang plano ngayong alam niya ng handa na si Victoria na manatili sa kanyang tabi? Nakaka-excite at nakakaba ang mga susunod na mangyayari. Kung sa tingin ninyo ay magiging maayos na ang lahat pag uwi ni Guillermo, i-comment niyo ang inyong reaksyon sa ibaba. Huwag kalimutang i-like ang video na to at i-hit ang bell icon para updated kayo sa susunod na part. Maraming salamat po.